Naisip mo na ba kung ano magiging itsura ng Black Hawk helicopter kung computer ang piloto? Magandang balita para sa iyo. Ang U-Hawk ang sagot sa tanong na yan. Ngayon, dine-develop ng Lockheed Martin ang U-Hawk, autonomous upgrade ng Black Hawk, at magsisimula na ang testing sa 2026. Ay, ngayong taon na pala. Bagamat sa teorya, isa itong logistical na upgrade ng Black Hawk, ang practical na gamit ng U-Hawk ay practical na gamit. Subukan nating sabihin, yon ng 5 beses. Malaking pagbabago sa doktrina. Binubuksan nito ang Pandora's box ng tanong. Sulit ba ang sakripisyo ng mga piloto para sa dagdag kargamento? Hindi naman literal. Kayang palitan ng programa ang piloto? Magtitiwala ba ang tropa sa autonomous na helicopter? Mas komplikado ang sagot kaysa akala. At ngayon, balik tayo sa episode ngayong araw tungkol sa mga kakayahan sa disenyo ng Black Hawk. Upang maiwasan ang kalituhan, linawin muna natin ang dalawang bagay bago talakayin ang mga detalye. Una, ang U-Hawk ay hindi orihinal na disenyo. Isa itong unmanned na version ng legendary utility helicopter, 60 Black Hawk helicopter. Hindi pa natin ito natalakay sa mega projects, kaya gamitin natin ang pagkakataong ito. Napag-usapan na ba natin ang Black Hawk na paparating? Pangalawa, parehong ang Black Hawk at U-Hawk ay gawa ng Sikorsky Aircraft, isang kilalang tagagawa ng eroplano. Ngunit nakuha ng Lockheed Martin ang Sikorsky noong 2015 at dahil dito, naging bahagi ang U-Hawk ng patuloy na lumalawak na koleksyon ng mga eroplano ng Lockheed Martin. Malaki ang impluwensya ng digmaang Vietnam sa Black Hawk kahit hindi siya sumali rito. Mahalaga ang papel ng mga helikopter sa labanan, kaya hiniling ng hukbong katihan ng Estados Unidos ang mas pinahusay na utility helicopters matapos ang digmaan. Ang maalamat na Bell Utility Helicopter, isa Iroquois, na mas kilala bilang Huey, ang siyang pinakamahalagang helicopter sa Vietnam. Utility helicopter ito na gamit sa pagdadala ng tropa, resupply at medevac. Kahit kapaki-pakinabang, mababa ang survival rate ng Huey. Sa humigit kumulang 7,000 Huey na ipinadala, mga 3,300 ang naibaba na halos 50% ang fatality rate. Ganyan ang performance ng Huey laban sa totoong armas. Pero noong 1989, may Huey ng hukbong Espanyol na naibaba malapit sa Madrid matapos batuhin ng raket ng isang magsasaka. Medyo kakaiba yon, pero ginagawa rin nitong medyo makatotohanan ang eksena mula sa First Blood. Dahil dito, nais ng hukbo mag-focus sa survivability ng susunod nilang utility helicopter. Noong 1972, inilabas ang listahan ng bagong disenyo na may pinahusay na kakayahang mabuhay, pagiging maaasahan, performance sa mataas na altitude at modular na disenyo. Ang kakayahang maipadala gamit ang C-130 Hercules at mas mababang gastos sa buong buhay ng gamit kasama ang iba pang mga katangian. Bilang tugon, nagdisenyo ang mga inhinyero ng Sikorsky ng 4 na talim ng pangunahing rotor at buntot na rotor na mahaba at mababa ang profile para matugunan ang transportabilidad gamit ang C-130. Pinangalan ng Black Hawk ang bagong disenyo bilang paggunita sa isang katutubong Amerikano, hindi sa ibon. Si Black Hawk ay pinunong sok na lumaban para sa British laban sa United States noong 1812. Ang walang laman na Black Hawk ay may bigat na 12,500 pounds, 5,700 kilo, at pwedeng ipasok sa loob ng Hercules na kargamentong eroplano kapag tinanggal ang ilang bahagi. Ang Black Hawk ay 50 talampakan 1 pulgada ang haba, 7 talampakan 9 pulgada ang lapad, 16 na talampakan 10 pulgada ang taas, at 53 talampakan 8 pulgada ang diametro ng pangunahing rotor. Ang rotor, sa totoo lang, ay kilala dahil sa lakas ng hangin na nililikha nito. Napakalakas ng mga alon na ginagawa nito. Kilala itong nagpapabagsak ng mga tao dahil may ilan talagang hindi handa sa matinding lakas na hinaharap nila. Kapag nilalapitan mo ang Black Hawk, ito'y pinapagana ng 2 General Electric T-700 turboshaft engine. Di tulad ng eroplano na may turbojet, helicopter at hovercraft ay gumagamit ng turboshaft engine. Parehong gumagamit ng gas turbine ang turboshaft at turbojet bilang pangunahing pinagmumulan ng lakas. Ang turbojet engine ay gumagamit ng bahagi ng lakas ng tambutso para paandarin ang kompresor at mapanatili ang operasyon. Ang natitirang lakas ay nagiging purong tulak. Ang turboshaft engine ay may mas maraming fan sa tambutso para kumuha ng enerhiya at gawing lakas ng output shaft. Kaya pareho silang gumagawa ng lakas, pero magkaiba kung paano ginagamit ang lakas na iyon.
Ang turbojet ay naglalabas ng gas sa likod para itulak ang makina pasulong, samantalang ang turboshaft engine ay ginagawang paikot ang enerhiya para paandarin ang mga rotor at makalipad. Ang T-700 na gumagawa ng humigit kumulang 1,700 shaft horsepower sa Black Hawk ay siya ring makinang ginagamit sa Apache, ang pinaka-iconic na attack helicopter sa lahat ng panahon, pati na rin sa Super Cobra at Venom helicopters ng Bell. Ang 3,800 horsepower ay nagsisiguro ng 1,646 na talampakang pag-akyat kada minuto at komportabling bilis ng paglalakbay ng mga 175 milya kada oras. 282 kilometro kada oras na may pinakamataas na bilis na halos 300 kph. Maliban sa bilis at pagiging maaasahan, matibay rin ang makinang T-700 sa matinding sitwasyon. Pinatunayan ng Black Hawk na kaya nitong maglanding ng ligtas kahit may isang makinang pumalya o tamaan ng bato. Pinapagana ng makinang ito ang mga tangke na kayang maglaman ng 300 at 60 galon ng gasolina. Mahalaga ang modularity sa hukbong sandatahan, kaya siniguro ni Sikorsky na kayang magdala ng Black Hawk sa mas mahabang biyahe. Maaaring lagyan ang helicopter ng external stores support system, matitibay na pakpak na nakakabit sa katawan. Kayang magdala ng external store support system ng hanggang 10,000 libra ng armas at kagamitan. Ibig sabihin, kaya nitong magdala ng 2 panlabas na tangke ng tig 200 galon na nagpapataas sa abot ng Black Hawk mula 300 at 70 hanggang 1,000 at 380 milya. Napakahalaga ng kapasidad ng imbakan noong dinisenyo ang Black Hawk. Ang orihinal na Black Hawk na tinawag na utility helicopter, 60A, ay kalaunan ay in-upgrade sa utility helicopter 60 LT. Pareho ang kapasidad ng dalawang bersyon ng helicopter, 11 tao kapag puno ang cargo area, 14 kapag bahagyang puno at hanggang 20 kung magaan ang karga. Pero mas mataas ang panlabas na kapasidad ng utility helicopter, 60 LCE Bata Asin Titanida. Kayang mag-angat ng hanggang 9,000 pounds na panlabas na kargamento o 3,200 pounds na panloob na kargamento kasama ang mga pasahero. Kabuuang 22,000 pounds ang maximum take-off weight nito, kabilang ang bigat ng helicopter. Ang orihinal na utility helicopter, 60A model, ay kulang ng halos 1,000 pounds dito. Karaniwang ginagamit ang Black Hawk sa pagdadala ng fully armadong Humvee at M100 at 11 howitzer, tumitimbang ng halos 4,300 pounds ang Mi-100 at 11 sa combat configuration. Bukod sa paghila ng kanyon, dinadala rin ng Black Hawk ang 4 na crew at naglalagay ng bala sa cargo bay. Ibig sabihin, kaya nilang magdala ng mission-ready artillery crew agad. Mahalaga rin ang kakayahang mag-configure depende sa misyon at maipagmamalaki ng Black Hawk na isa ito sa pinaka-nare-reconfigure na helicopter sa panahon nito. Pwedeng i-configure ang Black Hawk para sa troop transport, aeromedical evacuation, very important person transport, electronic warfare, tactical command at bilang attack helicopter. Sa kabila ng kakulangan nito sa liksi at bilis, karaniwang armado ang Black Hawk ng 2 M200 at 40 machine guns, Mi-100 at 34 miniguns o GAU, 11 Gatling guns. Gayunpaman, kung gagamitin ang external stores support system, maaaring magdala ang isang Black Hawk ng pods para sa 70 rockets, 4 na air-to-ground missile, 100 at 14 air-to-ground missiles o 4 na air intercept missile, 72 Stinger missiles para sa air-to-air engagements. Bagaman bihira, pwedeng lagyan ng volcano minefield dispersal system ang Black Hawk. Ang pinakamalakas sa armas na Black Hawk ay ang Direct Action Penetrator o Direct Action Penetrator. Pinapatakbo ng 100 at 60 Special Operations Aviation Regiment, ang bersyong ito ng Black Hawk ay isang gunship na hindi kayang magdala ng tropa. May dedikadong stealth Black Hawk din. 2 lang ang ginawa nito at ginamit sa pagsalakay sa kuta ni Osama Bin Laden. Kahit walang gaanong alam sa disenyo, alam nating gumamit sila ng teknolohiya para bumaba ang ingay at radar signature. Ang helicopter Search and Rescue 6 na POW ay search and rescue na bersyon ng Black Hawk dinisenyo para magdala ng 6 na stretcher at may espasyo para sa medikal na pamamaraan. Ang Firehawk, bagamat ginagamit sa pamatay sunog, ay isa sa kakaunting modelo na hindi pang militar. Magagamit ito sa pagbagsak ng tubig, paglikas, search and rescue, at iba pang pangangailangan ng mga bumbero. May mga night operation, terrain mapping at recon at very important person transport Black Hawk din. May mga Black Hawk na may at walang kakayahan sa aerial refueling, pati na rin mga Black Hawk na may aerial refueling probes na may partikular na haba. Kita mo, iyan ang ibig sabihin ng pagiging isang Black Hawk. Tungkol ito sa pagiging versatile.
Dahil sa versatility nito, nakuha ng Black Hawk ang mahalagang papel sa mga militar sa buong mundo at nananatili itong utility player hanggang ngayon. Kahit planong i-retire ng Estados Unidos para sa MB-75 ng Bell, mananatili pa rin ang Black Hawk. Patuloy lang itong umuunlad sa pagdevelop ng mga autonomous na helicopter at U-Hawk. Matagal nang may unmanned drone kaya ang autonomous helicopter ang sumunod na lohikal na hakbang sa pag-unlad ng helicopter. Ang paglipat mula sa unmanned drones papunta sa unmanned helicopters ay hindi naman talaga isang malaking hakbang at siguradong walang mas hihigit pang helicopter na pwedeng pag-eksperimentuhan kundi ang pinaka-versatile na helicopter platform sa kasaysayan, hindi ba? Hindi talaga U-Hawk ang unang autonomous Black Hawk pero ito ang unang mass-produced na autonomous Black Hawk. Noong 2012 nilikha ng National Aeronautics and Space Administration ang Rascal helicopter at naganap ang unang autonomous na paglipad nito. May sakay na tauhan ng hukbo. Tumagal ng 2 oras ang paglipad ng helicopter. Lumipad ang Rascal sa 400 talampakan at nagpakita ng automatikong kontrol sa paglipad, pag-iwas sa banta, pag-detect ng terrain at paggawa ng sariling ruta. Noong 2014 isang taon, bago makuha ng Lockheed Martin ang Sikorsky, gumawa ang kumpanya ng optionally piloted na Black Hawk. Ang OPBH ay proyekto ng hukbong katihan para gumawa ng helicopter na kayang magsakay ng tao at maghatid ng gamit mula sa himpapawid. Maaaring pumili ang crew kung ang helicopter ay paliliparin ng totoong piloto o onboard software. Para sa layuning ito, binuo ng Sikorsky ang Matrix technology na isang malaking bagay dahil ginagamit din ito sa U-Hawk. Pinapahusay ng teknolohiyang ito ang autonomous na kakayahan ng Black Hawk at nagpapalipad dito sa kontrol ng operator kahit walang piloto. Ang advanced na teknolohiya ay gumagamit ng hardware at software para sa autonomous na paglipad kahit sa limitadong kapaligiran. Kaya nitong magplano ng ruta ng paglipad at magsagawa ng mababa at mataas na paglipad habang isinasaalang-alang ang mga delikadong lugar na dapat iwasan. Maaari rin itong baguhin ang ruta ng paglipad habang nasa ere, kung saan ang PUN ay sinadya. Nakapagpapababa ito ng gastos sa buong life cycle at operasyon kada flight hour. Ang pinakamahalagang bagay sa Matrix ay platform agnostic ito. Ibig sabihin, pwede itong gamitin sa mga platapormang hindi Black Hawk. Ang programang 2014 ay naging napakalaking tagumpay at noong 2022 ipinakita nito sa publiko ang praktikal nitong kakayahan sa isang demonstrasyon ng pagiging kapaki-pakinabang nito sa mga makataong misyon sa mga mapanganib na lugar. Ang Black Hawk ay may 14 na kahungpuno ng totoong at simulated na dugo, may bigat na 500 pounds o 226 kilo. Walang crew sa loob, lumipad ang Black Hawk ng 50 minuto at 83 milya. 133 kilometro ang tinahak. Para sundin ang tamang protokol, bumaba ang helicopter sa 200 talampakan at 115 milya bawat oras para maitago ang pagkakakilanlan. Maayos natapos ang paglipad at handa na para sa pangalawang pagsubok. Sa external load test, ang autonomous Black Hawk ay nagbuhat ng 2,000 at 600 libra container gamit ang 40 talampakang sling at lumipad ng 30 minuto papunta sa landing site. Kasama sa demo na ito, ang opsyonal na bahagi ng optionally piloted Black Hawk program. Kinuha ng operator ang kontrol ng helicopter, ligtas na ibinaba ang container at agad itong ipinadala sa ikalawang misyon para maglikas ng sugatan sa malapit. Pagkasakay ng stretcher na may kunwaring sugatan sa helicopter, inutusan ng operator itong lumipad sa field hospital na ligtas na naisagawa ng Matrix. Bukod dito, habang bumiyahe, ipinadala ng Batdoc Health Monitoring System ang vital signs ng kunwaring pasyente sa mga medikal na tauhan sa lupa. Napatunayan ng Matrix System na kaya nitong pahintulutan ang mga Black Hawk na magsagawa ng mga taktikal na resupply mission nang hindi na kailangan ng piloto sa loob ng eroplano. Di tulad ng karamihan sa unmanned system na kailangan ng operator o remote control, ang Matrix ay ganap na autonomo at minimal lang ang input na kailangan. Bunga ito ng pag-unawa sa kapaligiran, di tulad ng ibang unmanned aircraft na sumusunod lang sa pre-programmed na waypoint. Tumutugon ang Matrix sa aktual na oras dahil nakaprogram ito para maunawaan ang kanais-nais at hindi kanais-nais na kondisyon ng paglipad. Ito ang pinakapangunahing ideya na nagtanim ng binhi para sa U-Hawk ngayon. Ang U-Hawk ang lohikal na kasunod sa ebolusyon ng autonomous na Black Hawk, opisyal na tinatawag na S-70 Unmanned Aircraft System na siyang sibilyang pangalan ng Black Hawk. Maraming pagbabago ang U-Hawk kumpara sa pamilyar nating Black Hawk. Una sa lahat, walang cockpit dahil walang crew na sakay.
Sa teorya, dinagdagan ng 25% ang cargo space ng U-Hawk, pero sa aktwal, halos na doble ang kapasidad nitong magdala ng karga. Halimbawa, 4 na joint modular intermodal containers ang kayang dalhin ng U-Hawk, habang 2 lang sa Black Hawk. Malaking bagay ito dahil pangunahing gagamitin ang U-Hawk bilang transport helicopter. At ang Joint Modular Intermodal Container ay isang standardized na container na ginagamit ng militar ng Estados Unidos para magpadala ng kahit ano mula bala hanggang mga humanitarian supplies. Kaya nitong magdala ng 6 na ammunition pod para sa HIMARS rocket system o 2 Naval Strike Missile Canister na 11 talampakan, 5 pulgada ang haba at 2 talampakan, 4 na pulgada ang lapad. Mas madali nang mag-load at unload ng malalaking kargo ang U-Hawk kaysa Black Hawk dahil sa bagong clamshell na pinto at rampa sa harap, kapalit ng dati nitong cockpit. Ang rampa ay mahalaga para sa mga bagay tulad ng HDT Hunter Wolf, isang unmanned ground vehicle na pwedeng dalhin at i-deploy mula sa U-Hawk sa partnership ng mga unmanned vehicle. Pareho pa rin ang sling load capacity ng U-Hawk na 9,000 pounds at may internal payload capacity ito na 7,000 pounds kaya may total lift capacity na 10,000 pounds. Ibig sabihin, bahagya nitong nalalamangan ang orihinal na Black Hawk sa kapasidad sa pagdadala. Sa aktwal na paggamit, kayang maghatid ng isang U-Hawk ng higit sa 33 toneladang kargamento sa layo na 100 kilometro sa loob ng humigit kumulang 16 na oras. Isang bagay na halos imposibleng magawa ng karaniwang Black Hawk. Kailangan din magpahinga ang mga tauhan, alam mo na. At dahil mas malayo rin ang nararating ng U-Hawk, nalalampasan nito ang Black Hawk ng halos 25% sa abot na may pinakamalayo na 1,840 milya o halos 3,000 kilometro at may maximum endurance na 14 na oras. Kung trabaho ng U-Hawk ang magbantay sa sitwasyon, kaya rin nitong magdala ng internal fuel tank para tumagal ang lipad. Malaki ang pakinabang nito sa tropang Amerikano, lalo na sa Indo-Pasipiko. Sa teorya, kayang lumipad ng U-Hawk mula Guam papuntang Taiwan, mag-refuel at bumalik. Hindi kaya ng karaniwang Black Hawk ang ganitong biyahe dahil lampas ito sa saklaw nito. Ang mga pagbabagong ito ay dahil sa nagawa ni Sikorsky na palitan ang mga piloto ng computer. Dati, ang Black Hawk ay kailangan ng 2 piloto. Ang U-Hawk ay kailangan lang ng tablet. Ayon kay Igor Cheropinsky ng Sikorsky Innovations, konting training lang din ang kailangan ng gumagamit ng tablet. Noong Oktubre 2025, napatunayan ito ng isang sundalo, hindi bihasang piloto, ang nagpalipad ng Black Hawk gamit ang Matrix technology. Bagamat hindi U-Hawk ang helicopter na tinutukoy, katulad din nito ng U-Hawk sa kakayahan nitong maging autonomo. Isang Sergeant First Class mula sa United States Army National Guard ang sinanay kung paano magplano, mag-utos, at magsagawa ng misyon gamit ang Black Hawk sa pamamagitan ng isang tablet. Lahat ng ito ay natutunan niya sa loob lamang ng 1 oras. Inutusan ng Sergeant ang Black Hawk na ihulog ang kargamentong panghimpapawid gaya ng panloob na karga, sling load at medevac recovery. Ang direktor ng Strategy and Business Development, Kim Bentley, ay pinasimple ang teknolohiya. Sa madaling salita, kinuha namin ang isang Black Hawk at gamit ang Matrix Autonomy System. Ginawa naming unmanned aerial system ang eroplanong ito. Ang Matrix at kung paano ito gumagana dito ay mahalaga. Maaaring magdesisyon ang operator kung gaano kalaki ang kontrol na gusto nila sa eroplanong ito. Maaari nilang imaniobra ito mismo, pero maaari rin silang magbigay ng mas malawak na mga utos. Ayon kay Cheropinsky, pwedeng utusan ng operator ang U-Hawk na lumipad mula Airport A papuntang Airport B at ang Matrix ang magpaplano ng ruta. Lahat ito ay automatikong ginagawa habang sinusunod ang tamang mga pamamaraan sa paglipad. Malamang hindi magdedesisyon mag-isa ang U-Hawk sa labanan. Kahit bihira gamitin ang Black Hawk bilang sasakyang pangdigma. Ang U-Hawk ay dinisenyo para magdala at magpalipad ng 30 unmanned aerial vehicle gamit iba't ibang paraan ng paglulunsad. Dahil sa disenyo ng Quiver, pwedeng magpalipad ng iba't ibang short at medium-range unmanned aerial vehicle at pwedeng piliin ang ilulunsad base sa misyon. Isipin mong madaling palitan ang ulo ng misil. Ganyan ang pagbabago na tinutukoy natin. Kaya ng U-Hawk magpalipad ng unmanned aerial vehicle para sa reconnaissance, jamming, spoofing, terrain mapping, at air-to-ground o air-to-air missions, depende sa operator. Mas mataas ang kakayahan ng U-Hawk sa labanan kaysa Black Hawk dahil ang Black Hawk ay kailangang nasa combat zone para makatulong. Kayang magpalipad ng U-Hawk ng unmanned aerial vehicle mula sa malayo, kaya nababawasan ang panganib na mapabagsak ang helicopter. Marahil ang pinakakagiliw-giliw na bagay tungkol sa U-Hawk ay kahit na may mga pagbabagong at pagpapabuti,
nananatili pa rin itong 75% na kapareho ng kasalukuyang fleet ng Black Hawk. Ibig sabihin, pwedeng ayusin gamit ang Black Hawk na pyesa at hindi na kailangan ng bagong pasilidad. At marahil mas mahalaga pa, ibig sabihin nito ay maaaring gawing U-Hawk ang bawat Black Hawk, kung handang magbayad ang mga militar ng mundo para dito. Ang tanong ay nananatili, ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng mga helikopter sa militar? At mas mahalaga, para sa ating paksa, ano ang ibig sabihin nito para sa Black Hawk? Ang kinabukasan ng digmaan gamit ang helikopter ay malapit na dahil sa pag-usbong ng mga autonomous na helikopter. Parang totoong video game na pinapatakbo ng tao ang lahat ng armas. Pero hindi solusyon sa lahat ng utility helicopter ang U-Hawk. Sa oras ng pagre-record, di pa rin tiyak kung gagamitin ang U-Hawk sa sibilyang kapasidad. Napakakapaki-pakinabang ng Black Hawk na ginagamit sa pag-apula ng sunog at kayang magdala ng 1,000 galon laban sa apoy. Walang nabanggit na ganitong modelo sa U-Hawk platform. Sa katunayan, halos 1 taon pa lang nade-develop ang U-Hawk sa oras ng pagre-record. At masasabi nating kahanga-hanga na lahat ng nagawa nito sa ngayon, lalo na kung iisipin ang ikli ng panahon. May pamana ang Black Hawk ng pagiging kapaki-pakinabang sa sibilyang sektor na hindi pa natutumbasan ng U-Hawk. Bagamat hindi imposible, mahirap isipin gamitin ang U-Hawk sa search and rescue na misyon. Maaaring lagyan ang U-Hawk ng sensors at search hardware tulad ng sa search and rescue Black Hawks. Ngunit ang mga search and rescue mission ay kailangan pa rin ng human pilot at search and rescue personnel. Malaki at mabigat ang Black Hawk. Ang paghahanap ng landing spot sa kagubatan o bundok ay hindi karaniwang ipinagkakatiwala ng mga piloto sa autonomous na helicopter. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring mapahusay ang karanasan, instinct at diskarte ng bihasang piloto. Pero hindi sila maaaring tuluyang palitan ng isang programa, gaano man ito kahusay na na-code o gaano man kamahal ang hardware. Bukod pa dyan, mas malamang na mas komportable ang mga search and rescue professionals na sakay ng Black Hawk kung ang kanilang helicopter ay pinapalipad ng totoong piloto kaysa ng isang programa. Isa pa itong malaking issue. Para sa U-Hawk na ginagamit sa pagdadala ng bala at supply, maganda ang solusyon na yon. Pero pagdating sa pagdadala ng mga tropa, hindi ganoon kaganda kahit na maaaring ligtas naman ang U-Hawk para magsakay ng mga tao. Karamihan sa tao, pati military personnel, ay hindi nagtitiwala sa autonomous na teknolohiya sa mga life-threatening na sitwasyon. Kung magsusurvey ka, malalaman mong mas gusto ng karamihan sumakay sa helicopter na may totoong piloto kaysa sa matrix na teknolohiya. May pag-aaral na rin tungkol dito. Noong 2018, nagsagawa ang Arizona State University ng pag-aaral sa pananaw ng publiko sa autonomous na sasakyang panghimpapawid na nilahukan ng 157 katao kabilang ang ilang bihasang piloto. Kahit na karamihan sa mga kalahok ay nagsabing komportable sila sa kasalukuyang kalagayan ng kaligtasan sa aviation at komportable rin sila sa mga self-driving na sasakyan. Ang karamihan ay nagsabi na hindi sila magiging komportable at talagang hindi komportable kung isa lang ang piloto imbes na 2 ang nagpapatakbo ng isang pampasaherong eroplano. Sa susunod na tanong, ipinapakita ang ideya ng eroplano na lumilipad ng walang piloto. Ang malaking karamihan ay nagpahayag ng hindi pagkakakomportable sa ideyang iyon at 10 kalahok lang ang nagsabing sila ay komportable o talagang komportable. Marami sa mga kalahok ang naniniwala na hindi papayagan ang autonomong biyahe ng pasahero dahil sa kawalan ng tiwala sa teknolohiya. Kaya kung tatanungin mo ang isang tao na sumakay sa isang self-driving na kotse, maaaring oo o hindi ang sagot niya, depende sa tao. Kung tatanungin mo ang isang tao na sumakay sa isang self-driving na eroplano o helicopter, malamang ang sagot niya ay, nasisiraan ka na ba ng bait? Kung pareho ang lohika sa U-Hawk, aasahan din natin ang parehong resulta. Bagaman ang U-Hawk ay hindi dinisenyo para sa transportasyon ng mga tropa sa kahit anong paraan, may ilan na nakikita ang pagdevelop nito bilang isang banayad na pagpapakilala ng isang autonomous na plataporma para sa transportasyon ng tropa. Wala pa ito at walang usapan tungkol dito ngayon, pero maaaring subukan nila ito balang araw at kapag nangyari, malamang magpoprotesta ng malakihan ang mga tropa. Dahil walang sino man ang nakakaramdam ng ligtas na sumakay sa isang napakalaking commuter. Ang tanging sitwasyon na maaaring hindi gaanong tutulan ay ang medevac. Kung nabaril ka at dumudugo sa bukirin, mas gugustuhin mong sumakay sa autonomous na helicopter kaysa walang masakyan. Gayunpaman, kahit ang mga medevac na helicopter ay may mga crew na sakay, magiging kabado sila at may magandang dahilan para dito.
Isang tanong na kailangang itanong at hindi masasagot hanggat hindi pa nangyayari ay paano mag-asal ang U-Hawk kapag may aksidente. Alala ng lahat ang insidente ng Black Hawk Down sa Mogadishu na ginawang pelikula ni Ridley Scott na may parehong pamagat. Mahusay na ipinakita ng pelikula kung paano nagsikap ang mga piloto na mapanatiling lumilipad ang Black Hawk kahit tinamaan ng rocket-propelled grenade. Paano kung tamaan ng rocket-propelled grenade ang U-Hawk o may masirang sistema, lalo na't hindi bihasa ang mga operator? Dinisenyo ito para magamit ng mga sundalong walang propesyonal na pagsasanay sa paglipad. Malamang may emergency protocol sa programa ng U-Hawk. Hindi natin malalaman kung gaano sila kahusay sa totoong emergency hanggat wala pang unang insidente. Sa ngayon, ang U-Hawk ay para lang sa pagdadala ng bala, kagamitan at supply, hindi pa ito pinapayagan para sa tropa, search and rescue, o firefighting. Isang bagay na dapat bigyang diin pabor sa U-Hawk ay ang katotohanang nababawasan nito ang posibilidad ng pagkakamali ng tao. Madalas hindi piloto ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter o eroplano at imposible ito sa U-Hawk dahil wala itong piloto. Siyempre, posible pa rin na magkaroon ng aberya na magpapabagsak sa U-Hawk ng tuluyan pero kahit papaano, walang buhay ng tao ang mawawala kung mangyari man iyon. Isa sa mga maaring ipantapat sa Black Hawk ay sa laban. Kahit di pangunahing attack helicopter ang Black Hawk, kaya itong lagyan ng mabibigat na armas. Bihira itong gawin dahil ang pangunahing layunin ay magdala ng tropa at kagamitan. Kung kailangan ng agarang close air support at Black Hawk lang ang available, magagawa pa rin nila kahit mas mabagal at di kasing epektibo ng Apache. Pwede rin itong maging armadong escort pag kailangan. Pero kahit naka-attack configuration ang Black Hawk, kadalasan ginagamit pa rin ito sa pagdadala ng tropa o gamit. Minsan, ipinapadala sila sa delikadong lugar para maghatid ng tropa o gamit, kaya kailangan nila ng stab wing na armas para depensa. Iba ang U-Hawk dito. Hindi pa malinaw sa ngayon kung gagamitin ang External Stores Support System stab wing configuration sa U-Hawk. Posible ito sa teorya dahil Black Hawk pa rin, pero walang binanggit o pinakitang demonstrasyon sa infopacks ng Lockheed Martin. Dahil hindi troop transport ang U-Hawk, wala itong dalawang machine gun ng Black Hawk dahil wala namang tao para mag-operate. Kayang mag-deploy ng U-Hawk ng buong grupo ng unmanned aerial vehicle na siguradong magagamit sa labanan. Bukod sa reconnaissance mula sa unit sa lupa, may unmanned aerial vehicle din na kayang magdala ng air-to-ground payloads, lalo na sandatang kayang sumira ng armored vehicle o estruktura ng kalaban. Mas maraming sandata at unmanned aerial vehicle ang kayang dalhin ng U-Hawk kaysa Black Hawk. Kayang magdala ng mahigit 30 unmanned aerial vehicle S ang U-Hawk habang 19 lang sa Black Hawk. May 70 mm rocket pods ito at 4 na air-to-ground missiles. Pero hindi ibig sabihin na gagamitin ang U-Hawk para sa close air support dahil walang rason na paliparin ito malapit sa labanan. Pwedeng magpalipad ng short at medium range UAVs mula sa ligtas na distansya. Dahil wala ng armas ang U-Hawk, wala na rin dahilan ipadala ito sa labanan at isugal na mapabagsak. Noong Agosto 2020, nakuha ng Sikorsky ang kontrata mula sa United States Army para i-upgrade ang Black Hawk helicopters para makapaglunsad ng drone. Ikakabit ang drone pod sa ESS stab wings. Pareho ang gamit nito sa unmanned aerial vehicle ng U-Hawk, pero wala itong quiver launched effect technology at mas kaunti ang kayang dalhin na drone. Ibig sabihin, kaya pa rin ng Black Hawk ang epekto ng pag-atake ng U-Hawk, pero mas maliit ang saklaw at nanganganib pa rin ang mga pilotong sakay. Malaki ang posibilidad na U-Hawk ang piliin. Magagamit din ito sa reconnaissance at terrain mapping kung kakailanganin ng drone. Ayon kay Omid Amidi, Chief Executive Officer ng Skies Limited, ang human mapping ay maaaring umabot sa 20,000 kada square mile para sa autonomous na sasakyang panghimpapawid. Ang isang autonomous na helicopter ay maaaring makuha ang parehong resulta ng 10 beses na mas mura. Bukod sa mas mura, mas ligtas din itong magagawa ng U-Hawk. Kung magpapadala ka ng sasakyang panghimpapawid sa hindi kilalang teritoryo, mas ligtas ng walang hanggan ang pagpapadala ng autonomous na sasakyang walang tao kaysa isugal ang buhay ng 2 piloto at isang crew chief. Nalaman ng 100 at 60 na pwedeng lagyan ng terrain following radar at sensor turret ang Black Hawk. Kaya nitong lumipad ng mababa kahit sa masamang panahon at makaiwas sa pagkakatuklas. Kaya bakit hindi na lang ikabit ang mga yon sa isang U-Hawk at tanggalin na lang ng tuluyan ang mga piloto sa eksena? Sa huli, malamang ganito gagamitin ang U-Hawk hindi bilang kapalit ng mga Black Hawk kundi bilang pandagdag na disenyo.
Maaari itong ipadala sa lahat ng lugar na itinuturing na masyadong delikado para isugal ang buhay ng totoong piloto. Kaya nitong gawin ang mga simpleng gawain na hindi kailangan ang piloto, gaya ng paghahatid ng medikal na supply o paglilipat ng mabigat na kargamento. Maaari rin itong suportahan sa himpapawid gamit ang unmanned aerial vehicle nito. Gayunpaman, sa mga sensitibong operasyon gaya ng close air support, malalim na pagpasok, paglusob, search and rescue, medivacs, at pagdadala ng tropa, mahirap makita na mapalitan ng U-Hawk ang Black Hawk ngayon. Ang Black Hawk ay kilala sa kakaunting katapat sa mga helicopter at napatunayan na nito ang versatility at tibay sa paglilingkod sa militar sa mahihirap na lugar sa mundo. Pinagkakatiwalaan ito ng tropa, kaya mahalaga ito. Sa buhay ng tao, mas gusto ng unit ang Black Hawk kaysa U-Hawk. Marami ring hindi patanggap ang mga autonomous na bagay. Simula nang magsimulang sakupin ng mga AI engine ang bawat sulok ng internet, sinimula ng mga megacorp at ng mga taong nasa likod nila na ipilit ito sa atin, kaliwat kanan, saan ka man tumingin. Dahil dito, kitang-kita ang pagkalat ng anti-AI na damdamin sa mundo pati na sa autonomous na sasakyan. Walang kapangyarihan ang karaniwang sundalo sa pagpili ng helicopter, kaya't maaaring malagay sa alanganin ang U-Hawk kapag ginamit na ito. Dahil sa anti-tech na pag-iisip ngayon, kailangan ng malaking pagbabago sa doktrina para maisama ang autonomous na helicopter sa araw-araw na operasyon. Ngayon, mas maraming pondo ang inilaan ng militar ng Estados Unidos para sa mga walang taong kagamitan tulad ng drone, helicopter, sasakyang panglupa at bomb squad. Magkaiba ang pagdevelop at epektibong paggamit ng mga ito araw-araw. Ang huli ay nangangailangan ng malaking pagbabago sa mga protocol para magtagumpay. Mangyayari pa ito sa hinaharap. Magsisimula ang pagsubok ng U-Hawk sa 2026 at depende sa resulta, maaaring magamit ito sa mga susunod na taon. Oh, sino ang nakakaalam? Baka hindi na mangyari. Ang Black Hawk ay dahan-dahang papalapit sa katapusan nito. Pero napakabagal ng paglipad na iyon at marami pa rin itong maibibigay na halaga kahit pa lumitaw na ang U-Hawk at ang Bell Multipurpose Vehicle, 75. Sa kabila ng mga pesimistiko at negatibong bagay na nasabi tungkol sa mga autonomous na sasakyang panghimpapawid at sasakyan pati na rin sa AI, tiyak na makikita natin ang paglago sa larangang iyon, lalo na sa militar. Nasa gitna na tayo nito at patunay ang U-Hawk kung gaano tayo ka-advance. Ano ang susunod na hakbang at epekto nito sa makabagong larangan ng labanan, malalaman pa natin. Salamat sa panunood.